Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ito po tayo, nagbabalik mula sa mahaba-habang spring break, no? So, nandito po tayo sa ating normal na lugar. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating munting channel. Tayo magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like and nagsishare ng ating videos, at ganun din po sa mga nagre-replay ng ating videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po, meron po isang bagong member, no? Nakita ko po yan kanina lang. Pasensya na po kung ngayon ko lang po mababanggit ang inyong pangalan. Maraming salamat po kay Miss Rupina Bacani and welcome to Talkies Family. Maraming salamat po sa inyong suporta. No, eto po mga kababayan, simulan na natin ito. Latest po ito, mukhang piyestang-piyesta naman dito ang mga kampo ni Bulaang Appointed Son of God. Ayan po ang tawag ni Talkies sa wanted man na ito. Meron po siyang bagong audio na kung saan, yun na naman, paulit-ulit lang po. Dinidepensahan niya lang kung bakit siya nagtatago. Pero yung kabuuan, yung almost 90% ng kanyang audio about sa connivance ng Marcos administration and the US government. So, I'm assuming, no, karamihan po sa inyo napanood na itong video na to, 30 minutes napakatagal, no? Ayaw naman natin gawin yan at napakahaba. Baka mabore kayo. So, naghanap-hanap po tayo sa mundo ng social media at ito po, nakita po natin sa Sunstar official Facebook page. Meron po silang 11 minutes and 29 seconds video. Ito po yung ating kokomentuhan. Kumbaga parang video reaction na lang po ito or video commenting, no? At least 11 minutes, no? At also dadagdagan natin ito from the articles of the news outlet sa mga news media, no? Ito po, no? Pasensya na kung puputol-putulin natin, magbibigay po tayo kasi ng ating opinion at reaction. Ito po, simulan natin. Mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong sanlibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas at mga OFWs na sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, ito po ang aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga kababayan, umiiwas po ako sa pangyayaring ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Congressman Tebes at ni General Bantag. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ay ang gobyerno lamang ng Pilipinas.
Ang sa akin po ay complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga kasong ito ay yung pong mga magnanakaw dito sa bansang kaharian na nung sila'y nahuli, lumayas at nag-iwan ng kaso kasi mga abogado po yung dalawa dun. Pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito, at dinamay pa yung 5 kong kasamahan na puro inosente. Pagkatapos po pupunta sila ng bansang Amerika, ay gumawa na naman po ng kaso doon. Pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti, sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang kaharian sa Amerika. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila, kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun, gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kasong yun sa Amerika. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon at hinarap ang kasong yun na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung kailan yun ang trial mangyayari. Tatlong taon na nilang pinopostpone. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika, sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Ngayon, naging complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mulang nanalo si Bongbong Marcos at naging presidente siya. Nang pumunta siya ng bansang Amerika, nagbago na po ang ihip ng hangin, kasi nung bumalik siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, kaibigan na po niya ang bansang ito at inopen na niyang Pilipinas, kaya nagkaroon tayo ng mga Amerikanong marami dito. Nandiyan na yung EDCA at hindi lamang po yun na naging open, pati po ako, ang kaso ko ay naging complicated dahil isinama na po sa sitwasyon na mga puting yan ay naririto at ako po ay hiningi na nila sa kamay ng rehimeng Marcos. Kaya noong December 21 o 22, nagkasundo na po yung dalawang yan. Ang rehimeng Marcos, si Marcos mismo at ang FBI at CIA, nagkasundo na po na ako'y ibigay sa kanilang kamay. Ibigay ni Marcos ako sa kamay ng mga puti. At mula noon, under surveillance na po ako dito sa aking sariling bansa. So yan po, no? Mga kababayan, itigil muna natin dyan. Almost 5 minutes and 11 seconds yan, no? Marami na po siyang nasabi sa bagay na yan. Atin pong isinulat yan at sabi niya, papaliwanag siya kung ano yung nangyayari sa kanya at hindi niya inaasahan. Kayo ba? Naniniwala ba kayo na hindi niya inaasahan? Maybe, nung panahon ni Digong, no? Nung 6 years ni Digong, kampanteng-kampante siya. Palagay niya, lusot na siya sa mga kaso niya. Remember, 2018 yun, panahon ni Digong. Naprotektahan siya masyado ni Digong. Biruin nyo, inalienate ni Digong ang mga Amerikano. Pinagmumura niya. So, hindi kumikilos ang Amerika that time. Pero, patuloy ang surveillance sa kanya. Patuloy yung sampa ng kaso sa kanya. Diba kailan lang inunseal yung arrest warrant sa kanya ng District Court of California? Na-i-vlog po natin yan. At kalat po yan sa social media. No? Sa kanya, hindi niya inaasahan. Kasi, sa tingin niya, no, hindi siya masasakbit ng long arms of the law. Ika nga ni Bato. O ngayon, wala na yung kinakapitan mong puon. No? May hangganan eh. 6 years lang. O, wala na sa power. So ngayon, kilos-kilos na. No? Justice will get, no, sa iyo. Kailangan yung batas i-apply sa iyo dahil sino ka? Sabi mo, appointed son of God ka? O sige nga, patunayan mo nga. Patunayan mo, harapin mo kaso mo. No? Hindi lang sa ating bansa at sa Amerika.
Ngayon, sinasabi niya, inuusig siya ng sarili niyang bansa. Bakit hindi ka uusigin? May warrant of arrest ka. May probable cause. 3 warrant of arrest ang meron sa'yo. Ha? Actually, 3 ba? Kasama pa dyan yung Regional Trial Court ng Pasig. Baka 4 o multiple na. Hindi na natin mabilang. Diba? Nagtatago ka. No? Kasi yung sinasabi niya, hindi daw siya nagtatago dahil sa mga kaso na isinampa sa kanya. Kundi, ibang word yung ginamit niya. Hindi nagtatago umiiwas. Malaki yun. Malaking pinagkaiba nun, mga kababayan. Ang nagtatago, no, hindi mo talaga makikita kasi nagtatago Pero yung umiiwas, nakikita mo, pero umiiwas. Ang tanong, siya ba nakikita natin? Yung mga otoridad niya, di siya makita. Tapos sasabihin niya, umiiwas. Ang kapal talaga ng mukha ng wanted man na ito, no? Bakit daw siya umiiwas? Dahil pinoprotektahan niya ang sarili niya. Wow! Ang galing akala ko ba appointed son of God? Di dapat ang proprotekta sa'yo ang Holy Spirit. Bakit ikaw? So, ibig sabihin, wala sa'yo ang Holy Spirit, Kibuloy. Totoong bulaan ka. Hindi ka umiiwas. Nagtatago ka, tumatakbo ka sa kamay ng batas dahil alam mo, guilty ka. Ha? Bakit mga kababayan? Ha? Bakit natin nasabing siya? Guilty siya. Kasi, ang sabi po dito nung isang FBI agent, no? Dito po sa ABS-CBN News, sa article na ito, Quiboloy denies hiding, wants protection from extradition. Mamaya mababasa natin yan, no? Sa dulong-dulong ng news na ito, meron po dyan nakalagay, sexual abuse, child abuse cases. De La Rey explained that although there are existing warrants of arrest against Quiboloy for sexual abuse and child abuse, these are all bailable for 200,000 pesos and 80,000 pesos respectively. O di ba? Kung hindi ka nagtatago, no, sa mga kasong ito, at alam mo naman, proprotektahan ka ng Diyos dahil ikaw ay kanyang anak na sinasabi mo, magbibail ka. Di ba? Yung mga kasamahan mo, yung nagpahuli na, lumabas na, 3 sila, nagbail sila, o ano ngayon, laya. Aantayin nila yung tawag ng korte kung saan sila patatawag at ituloy ang kaso, didinggin sa korte. Di ba yan ang sabi mo? Dalhin ninyo sa korte, haharapin ko. O ngayon, dinala sa korte. Nakita ng hurado na merong probable cause, sa Davao pa yan. O, ano ginagawa mo? Ba't ka pa rin nagtatago? Iba na ang rason mo ngayon? Dahil umiiwas ka, dahil pinoprotektahan mo ang sarili mo. Dahil ano? Dahil ano ang gagawin sa'yo ng bansang Amerika? Yung po kasi yung kabuuan sinasabi ko sa inyo, ang tanging sinisisi niya ay ang bansang Amerika at ang Marcos administration na nakipag-connivance po na maaari siyang extra rendition tulad po ng sinasabi dito sa report na ito. Extra rendition ang palagi niyang sinasabi dito sa 30 minutes audio niya. Pwede siyang kidnapin, torturin, or itegi. Pero wala naman. This is just his narrative para po itanim sa isipan ng mga Pilipino na ang Amerika at ang Marcos administration is out there to get him. Personal. Hindi po May mga biktima. Wala naman yung gawa-gawang biktima yan na tulad ng sinasabi niya, yung pumunta sa mga sa Senado, kay Risa Hontiveros. Kung gawa-gawa pala yun, dapat ikulong yung mga yan, kasuhan, kasi falsification of statement. Diba? Hindi po totoong tao. Diba? Talaga lang, duwag siya. Talaga lang na scammer siya. Talaga lang na bulaang propeta siya at sinasabi niyang appointed son of God siya. Wala po. Ito pa ang kayabangan niya, ha? Simple lang daw ang kaso. Simple ba yung rape?
Simple ba ang child abuse, child molestation? Simple ba yon mga kababayan? Sa kanya, simple. Kasi wala siyang anak. Wala siyang apo. Wala siyang asawa. Pero pag kayo, family member nyo yun, ginawa ng ganong kahalayan sa asawa ninyo, sa mga anak ninyong babae, kakilala ninyong babae, kaibigan ninyong babae, simple lang ba yun? Sige nga, simple lang daw. 4 years nang nakabinbin. O siya na, inamin niya. 4 years nang nakabinbin sa Department of Justice. Bakit nakabinbin? Kasi, yung poon niyang si Digong ang presidente that time. Pinipigilan. Walang kamay, walang power yung DOJ Secretary. Bininbin eh. Diba? Kung hindi po totoo yung kasong isinampa sa kanya sa Davao at binasura ng prosecutor during that time, tulad ng sinasabi nila, bakit yung biktima na minor that time, ito paulit-ulit tayo, pumunta sa DOJ at nakiusap na busisiin maigi ang kaso dahil yung minor na kababaihan na yun ay humihingi ng hustisya. Yung ba gawa-gawa lang nung bata na yun? Ibig sabihin, nagsasabi ng totoo yun. She's not after the money. She's after the justice that is done, na yung wrong done to her. Yung maling ginawa sa kanya ni Quiboloy, yung kahalayan na ginawa sa kanya ng mga kasamahan ni Quiboloy. Lahat nung nag-prepare sa kanya, ganitong pajama, ganitong shampoo, ganito gagawin mo, pag tumayo na, bahala ka na. Ganon. Diba? Kung hindi totoo yung bakit lalapit pa magpupursige yung dalagita. Kung hindi totoo, hindi saan tumigil na lang siya. Hindi. She wants justice. Doon sa kababuyan na ginawa ni Quiboloy. Tapos sasabihin niya, simple. Tapos sasabihin niya, nakabinbin. Tapos binuhay ulit. Buti sana kung yung 4 years na yun, wala eh. Walang kaso. Sabi niya, sa mismong bibig niya, hanataan yung sinungaling eh. 4 years nang nakabinbin. Nakabinbin. Ibig sabihin, is just waiting. Pending. Pag umusad na, parang kayo, nasa pila, ang haba ng pinipila nyo, bibili lang kayo ng tinapay. Masyadong sikat yung tinapay, you waited for 4 years. Umuusad. Diba? Ganon. Hindi ibig sabihin na walang kaso sa DOJ. Mismong siya na nagsabi, nakabinbin, pero binuhay ulit. Hindi ganon. Mali talaga, sinungaling. Pero mind you, mga kababayan, marami pong naniniwala dyan. Kasi during nag-spring break kami, bakasyon, yung mga nakakausap kong mga Pinoy, yung mga nakakilala sa aking vlogger, sabi, yung naratibang dumami ang drugs, si Marcos nagda-drugs, ganito. Yung po sinasabi sa akin, paulit-ulit sila. Marami po dito naniniwala kay Boljak TV sa naratiban nila. Kaya ito, naratiban na naman ni Quiboloy, ulit-ulitin yan. Kung walang susuplak dito kay Quiboloy sa kasinungalingan niya, yan po ang paniniwalaan ng mga narito. Mostly yung mga OFW, yung mga walang sariling pag-iisip, yung hindi nagsasaliksik. Kaya ang ginagawa ko, huwag ho kayo maniwala dyan. Wala akong ebidensya, hindi totoo yan. Magbasa po kayo ng balita, manood po kayo ng mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan. Pinanonood yung mga kampon ni Boljak TV. Diba ito? Kung hindi natin sosuplakin ito sa kanyang ginawang audio, maniniwala ang karamihan dyan. No? Simple lang Quiboloy, simple lang. Sa'yo, simple lang. Simple lang pala ang kasong rape. Simple lang pala ang kasong child molestation. Wala ka bang asawa? Wala nga. Wala ka bang anak na babae? Wala nga. Wala ka bang lola? Wala ka bang nanay? Wala siguro. Kaya simple lang ang kasong rape sa kanya. Dinan nyo kung paano niya tarantaduhin ang mga kababaihan. Walang galang. No? Tapos sinabi, ginagamit lang daw siya. Ginagamit siya para kunin ang interest ng Amerika. Ano interest ng Amerika sa'yo? Hindi ka big time hindi ka big time drug lord. Hindi ka naman drug lord. Hindi ka naman big time personality. Big time
wanted ka. Big time, alleged criminal ka. Kaya dapat harapin mo ito sa korte, whether sa ating bansa o dito sa Amerika, para malaman natin kung totoo ito. Tapos ito pa daw po, ha? Yang kaso na yan, sinagot na daw ng mga lawyer niya, no? At ang Amerika daw, dito sa Amerika, ang siyang nagbibinbin. Gunggong pala kayo eh. Ito na isama na natin itong mga kababayan, no? Sabi diyan sa GMA News nung December 14 pa yan, 2023 na news. US Court reschedules trial of Apollo Quiboloy, others. O iisipin nyo, ay, ang US Court ang nag-reschedule. Pero ang nilalaman po nito, ito sabi, however, the US District Court for the Central District of California granted the request of Quiboloy's camp for additional time to allow them to thoroughly study charges so that their legal team can effectively respond to them. Ano sinasabi ni Quiboloy? Na binibinbin, ini-schedule, nire-reschedule ng Amerika ang kaso. Hindi kayo ang hingi ng continuance o hingi kayo ng hingi ng additional time para ma-review nyo yung mga charges. 2018 tapos ano pa? Ang tagal na. Ngayon, nag-decide na po talaga ang korte dito sa District of California na November na. Magkakaalaman, Quiboloy. Kaya wag mong sabihin na isisisi mo sa bansang Amerika ang palaging may continuance. Kayo po ang nanghihingi ng continuance. Kayo ang nagdi-delay. Bakit? Malamang malakas ang kaso. Naghahanap kayo ng paraan para maibasura yung kaso. Hindi. Inansil na nga binuksan na yung warrant of arrest sa'yo Di ba? Ngayon, ang sabi niya pa, yung kaso daw niya ay different kay Bantag at Tebes. Different naman talaga. Yung sa dalawang bugok na yon, they are charged with murder. Ikaw, ano pinatay mo? Ano pinatay mo kay Boloy? Di ba nag-release ka? Siguro marami namatay dun. Bakit? Yan ba sa FBI mayroong murder? Wala! Diba? Bulk cash smuggling, child exploitation, human smuggling. Diba? Wala namang murder Ko-compare ka ba? Iba yung minarder mo kay Boloy, iba yung minarder mo. Yung milyong mo, si Milya mo. Complex daw yung kaso niya. Anong complex doon? May kaso ka sa Amerika, may kaso ka sa bansang Pilipinas. Di ba? Tapos daw yung 5 kasamahan niya, inosente yung mga Canada, yung mga ganon, yung mga pangalan na nandun sa 5 tao na kasama sa kaso niya. Paano mo nasabing inosente? Hindi pa nga na ng korte. Sa bagay, innocent until proven guilty. Didalhin mo sa korte. Mabuti pa yung 3, lumantad na. Di ba? Gawa lang daw yung kaso. Ewan ko sa'yo. Ang huling-huli po, dun dito sa 5 minutes 11, sinisisi niya ang Marcos administration. Simula daw nang pumunta ang Pangulong Marcos dito sa Amerika nakipagkita kay Pangulong Biden, yun na daw po yun. Really? So, ibig sabihin, may galit sa'yo si Pangulong Bongbong Marcos? Kayo ang gumagawa ng istoryang mali-mali sa Pangulong Bongbong Marcos. Patunayan mo. Patunayan mo. Nagawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. After daw dun pa nung meeting, nagkaroon pa daw ng mga EDCA, nagkaroon na ng maraming Amerikano sa bansang Pilipinas. Gonggong sinungaling. Panahon ng poon mong si Duterte, maraming Amerikano dyan. Nandiyan pa nga yung US Embassy. Di ba? Kailan niya binalik pa nga ni Digong yung BFA? Di ba? Yung Visiting Forces Agreement. Sisihin mo si Digong, bakit din niya pinalayas ang mga Amerikano? Gago. Hindi ko na lang sasabihin ko sa gunggong na yan, mga kababayan Mahirap talaga, nagbabakasyon tayo Nawawala tayo sa ating flow. So, ang sinisisi niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Ituloy natin, konti na lang. Diyan sa aking mga compound, meron ng mga drones, araw at gabi. Gawa po ng mga puti yun.
Pagkatapos po, naghanda kami kasi ayaw po nila ang tinatawag na extradition. Kasi may extradition treaty tayo, yun ang legal na paraan para ako ay humarap sa kaso doon sa Amerika using my constitutional rights. Ayaw nilang dumaan doon sa prosesong yon na legal sapagkat magiging matagal daw. Ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, bakit po ako ay under surveillance ng mga puti? Kasi ang gusto po nila ay rendition, yung extraordinary rendition, maaring kidnapping at maari pong assassination. At mayroon pa po akong patong na $2 milyong sa ulo ko. Ibig sabihin, 110 million pesos ang reward o ang award noong pwedeng humuli sa akin o kaya pwedeng gamitin para ako ay mapasakamay nila ng mga puting ito. Kaya naging complicated po ang kasong yan sapagkat nung nalaman naming extraordinary rendition ang kanilang gagawin na lulusubin kami na illegal sa aming mga compound, nakita po ninyo naghanda na kami. Araw at gabi ay meron po kaming paghahandang ginagawa na anumang oras na kami lusubin illegally, kami po ay tatayo sa aming mga paa, tatayo at ipagtatanggol namin ang aming sarili at ang aming mga propriedad na gusto nilang lusubin at gusto nilang by force papasok po sila upang gumawa ng extraordinary rendition. Yan po ay pinatotohanan noong February nung dumating yung 4 kong abogado dito at sinabing ganun nga ang kasunduan nitong rehimeng Marcos at ng mga puting ito na FBI o kaya CIA. Kaya po kami naghanda sa compound namin sa Tamayong, compound sa Davao, compound kahit saan. May mga drones po. Drones yon ng mga puti na nagsusurveillance sa amin. Nung nakita nilang kami handang-handa para harapin sila sa mga illegal na gagawin nila araw man o gabi, ang ginawa po mga kaibigan, pumasok itong playbook nila na noong pang November ay sinabi na ni Maharlika at ng ating VP na tatrabahuin nila ako. Tatrabahuin nila ang kingdom at tatrabahuin nila ang SMNI. Kukuhanin ng prangkisa. At yung mga workers ko, active man o hindi, bibilhin po nila at gagawa sila ng mga kaso laban sa akin na puro kasinungalingan. Diyan na po pumasok ang Kongreso at ang Senado. Kongreso po, walang dahilan. Pinatatawag pagkatapos. O yan, tigil na natin mga kababayan, nakakaumay lang. Puro kasinungalingan. Pinagtagning kasinungalingan na pwede mong gawing pang-pelikula. Pero sa akin palagay, hindi mag-blockbuster yan. Kasinungalingan mga kababayan eh. Sinasabi niya na gawa nga ni Pangulong Bongbong Marcos at itong Amerika ay pinagpaplanuhan siya. No? Ang tanong, ano ka naman sa bansang Amerika? Anong nagawa mong malaking disruption sa economy at sa gobyerno ng Amerika? O, tulad ng mga dyan, big time drug lords dyan sa Southern America. Yan talaga, malaking salot yan sa bansang Amerika. Tulad nila Escobar, yung babae, yung nag-iisang matinding nasa Netflix yung mga Narcos, Narcos Mexico. Di ba? Yan, malaking disruption yan sa Amerika. Ikaw, ano ka? Ikaw, Kiboloy, matagal ka nang minamanmanan ng mga Amerikano dahil nga doon sa nangyari sa Hawaii na nahulihan ka ng bulto-bultong pera. Pero ikaw ay sinalo ng mga bulag mong followers. Di ba? Nakita yun sa loob ng iyong private jet eh. Tapos sasabihin mo, ikaw ay tinatrabaho. Tinatrabaho ka dahil ikaw ay isang wanted. Kailangan kang humarap sa kaso. 'Di ba? Tapos sinisisi mo ang gobyernong Marcos na nakipag-connivance. Gonggong, wala kang ang pruweba eh.
Paulit-ulit ka lang. Gusto mo lang pagtakpan, no, yung ginawa mong kabalbalan dahil hindi ka sa umiiwas. Nagtatago ka dahil sa duwag ka. O, sinasabi niya pa na extra rendition ang gagawin sa kanya. Ito sinabi ko na kanina, whether dukutin siya or itegi siya. Di ba? Yan. Lulusubin daw sila. Ha? Paano? Tapos may mga drones. Nakita nyo na ba yung drones ng Amerika? Hindi po yan yung ordinaryong drones ha. Yung pinalilipad lang ng mga vlogger. Hindi po yan. Ang drones talaga, pag pinaliparan ka na ng drones ng Amerika, malamang may sidewinder na. Gaganon na yan. Hindi ka pag-aaksayahan ng drone, ng bala, ng bomba, ng Amerikano. Napakamahal kaya yan. Ilang milyon isang bomba. Tapos sa'yo, isa ka lang na wanted FBI. Diba? Sabi mo nga, simpleng kaso lang. Di simple, bakit ka pag-aaksayahan ng bala, ng bomba? Sino ka? Diba, mga kababayan? Tapos may patong pa daw na $2 million or 110 million pesos. Ay, napakalaki niyan mga kababayan. Alam ko, marami dyan, Judas. $2 million is 2 million. Ang laki niyan. I-convert mo sa pesos, 110 million pesos. O ilang kondo na mabibili mo dyan. 2 kondo. O 20 million. O, di ba? Meron ka pang 90 million. O pang ano mo na yon, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi ni Quiboloy. Ayan ang sabi naman ng Amerika dito. Dito pa rin po sa balita ng ng ABS-CBN, meron daw, ito sabi niya, may patong sa kanya. Ano sabi ng US Embassy? The US Embassy in the Philippines earlier said it is confident that Quiboloy will face justice for his alleged crime. The embassy issued a statement after Quiboloy claimed there was a conspiracy between the US and the Philippine government to have him assassinated. For more than a decade, more than a decade, meaning more than 10 years, Apollo Quiboloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old, as he is currently on the FBI most wanted list. Ayan, di ba? 43 counts nga yung kinaso sa kanya. At wala rin pong patong ang ulo niya. Gawa-gawa lang nung mga gago niyang mga nasa circle niya, yung mga abogado niya na nasasabing, ganito yung intel natin. Wala po! Diyos me. Talagang siya, baka nagising, nalimpungatan, nananaginip pala. Tapos naghanda daw sila. Dahil nga baka daw lusubin yung compound nila. Ibig sabihin, lalaban sila. Titindig sila at tatayo sa karapatan nila. Malaking po, mga kababayan, malaking kasinungalingan, malaking katarantaduhan ang sinasabi ni Quiboloy. Hindi po siya umiiwas. Talaga lang siyang nagtatago at duwag at takot na. Stress na yan. Mamaya yan, pag humarap yan sa korte, sasabihin na lang ng mga abogado niya, Your Honor, we plea for insanity pleading. Insanity pleading. Bakit insanity? Sasabihin ng tignan niyo po kasi sinasabi niya, appointed son of God siya. Tapos pabalik-balik na lang po siya sa langit. May mansion siya doon. Ang doorknob niya, diamond. Di ba kabaliwan yun? Sinasabi rin po ng mga vloggers, baliw ka. Di ba? Para lang makalusot siya. Ipupunta siya sa mental kaysa sa oblo. Yun. Gago. Ay, nako. Ewan ko, mga kababayan. Eto. Ano ang sabi niya pa, ha? Hindi ko na sa inyo, pero meron pa po siyang sinasabi dito. Ito po, mga kababayan. Sa balita ng GMA News Online, Quiboloy tells Marcos, guarantee that US won't meddle, then I'll face cases in PH. Meron na namang kondisyon si Kupal. Unang-una, nung si Hontiveros may hearing,
ang sabi nila, pati si Tamilmil, dalhin sa korte. Dalhin sa korte. Yun ang kondisyon nila. Dinala sa korte. Diba? Pasig Regional Trial Court, human trafficking, no bail. Davao, naglabas ng warrant of arrest, probable cause, o bailable yung kaso niya. Dinala sa korte. Diba? Lahat na lang ng kondisyones nila sinusunod. Pero hindi po yung 17 na hiling niya kay Hontiveros. Ngayon meron na naman siya. Makita mo kung paano nila nilalaro. No? Classic textbook ito ni Digong. Nilalaro lang nilang hustisya. Kasi alam nila, they can get away with it. No? Kung ordinaryong tao ito, tulad nung nandun sa ano ba yun, yung Bulinggit, na sinasabi nilang kulto din, di ba? Buti pa yun si Bulinggit. Di ba? Sabi nila, small but terrible, pero matapang. Si Kibuloy, small na nga, terrible palalo. Terrible talaga mga kababayan, no? Isipin ninyo, may kondisyon pa siya kay Pangulong Marcos. Tanong natin, who are you, Kibuloy? Who are you? Ha? Anong nagawa mo para sa bansa? Ha? Anong contribution mo? Ang contribution mo, ha? Ikaw ay nambudol, scammer ka. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo, hindi ka umiiwas. Iba po ang umiiwas sa nagtatago. Tapos hihingi ka pa ng kondisyon sa Pangulong Marcos, i-guarantee daw ng Pangulong Marcos na hindi makikialam ang bansang Amerika. Okay, granting. Ha? Granting. Sabihin sa'yo ng Pangulo, okay, walang problema. I'll guarantee you because you're a Filipino citizen. Basta harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Pilipinas, harapin mo. And then, bahala na sa'yo ang Amerika. Sabi nyo kasi korte na eh. Oh, bahala ka kung haharap ka doon. Pero, since you are a Filipino citizen, may kasong isinampa sa'yo, may warrant of arrest sa'yo, face it. Diba? Face it like a man. Sabi nga ni Rimulya. Oh, pag sinabi sa'yo ng Pangulo, haharap ka ba? Lalabas ka ba? Ha? Kung binigyan ka ng guarantee, ha? Diba? Eh, ang dami niyang pinagsasabi, oh. Bigyan daw pati yan ng garantiya ng Department of Justice. O sige. Basta walang makikialam na Amerikano. Walang FBI, walang CIA. Sino ka ba para pag-aksayahan ng oras ng FBI? Ha? Tapos na sila sa pag-aaksaya ng oras sa'yo kasi more than a decade ka nilang tiniktikan. At kung gusto kang tigiin ng CIA, matagal na. Hindi na sila magpapalipad ng drone dyan. Covertly yan, covertly. Ha? Hindi po yan ipapaalam sa mga ano yung impormasyon. Hindi malalaman ng abogado mo yan. Covertly nga eh. Di ba? Oh. Tapos kapal ng mukha nito. Sino kaya ito? Hindi naman siya politiko. Wala nga siya malaking contribution sa ekonomiya ng bansa. Di ba? Nakakaasar eh. Ano to tinatago kasi. No, may nagtatago dyan. Hindi umiiwas yan. Kasi kung umiiwas yan, lalantad yan. Magbibideo yan instead of audio. O, hindi. Mali yung sinasabi niya, sinungaling talaga. Scammer talaga, budol. No? Pero may mga tanga na naniniwala. Kaya yung maniniwala dyan sa sinasabi niya sa audio, mga tanga lang kayo. Hindi kayo nagre-research, no? Humingi ka pa ng garantiya. Sino ka? Diba? Gunggong ka. Oh, kung ipagkaloob sa iyo ang garantiya yan ng Pangulong Marcos, ano naman ang assurance ng Pangulong Bongbong Marcos na ikaw ay haharap, pupunta ka sa korte, magbibil ka dun sa kasong isinampa sa iyo, tapos humarap ka sa human trafficking charges sa iyo. Oh, anong garantiya mo ngayon? Di ba? Gugo ka pala eh. Ang yabang-yabang mo puro ka sasabihin mong appointed son of God ka. Siguro ito mga kababayan, nandyan na sa langit. Nandun sa kanyang mansion. Di ba sabi niya, pabalik-balik lang siya doon? Oh, baka sinabi niya doon, papasukin niyo po ako. Apoy hinahabol ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, gunggong ka pala eh. Kung ano ka, kung matapang ka, no? Bakit ka natatakot mamatay? Mabubuhay ka namang muli. Di ba appointed son of God ka? Di ba mga kababayan, bakit takot na takot siya? Di ba?
alam niya naman, meron siyang powers. Di ba? Appointed son of God nga eh. Daig niya pang si Christ eh. Siya na nga ang inappoint ng God na, sige, magtrabaho ko dyan, sa'yo ko ipagkakalobang kapangyarihan. Di ba si Christ sabi, on the third day, He rose again. O ikaw kay Boloy, baka nga wala pa isang araw, nakatindig na eh. Baka pag tumindig na, nakita mo na, apadyama dyan, palmolive eh, di ba? Kaso iba po ang nabubuhay sa kanya. Si kanyang patotoy pala ang bumubuhay sa kanya. Hindi mismong siya. Kaya takot siya. Diba? Kaya nagtatago. Kaya huwag kayo maniniwala na umiiwas. Ang laki namang difference niyan. Kung umiiwas, nakikita ka. Pero umiiwas ka. Iwas. O parang magkasalubong kayo. Ay, iiwasan ko to, hindi ko siya babatiin. Ganun eh. Diba? At least nakikita ka, visible ka pa. Yung nagtatago, hindi ka talaga makita. Anong sabi ng mga MBI at PNP? Hindi po namin siya nakita. Pinuntahan yung ilang mga properties niya, wala. O sino nandun? Yung mga caretaker. Diba? Malaki ang pinagkaiba na nagtatago sa umiiwas. Kaya wag mo kaming gaguhin. Sinungaling ka lang. Nung malaki kang sinungaling. No? Sa inyo eh. Kung sabihin niyang appointed son of God na dadaan kayo sa akin para sa kaluluwan ninyo, gago. Sige nga, padaanin mo ako ngayon kay Boloy, magkita tayo. Tingnan ko lang, no? Kung di kita iharap kay Glenn Chong. Ihingi ka ng guarantee. Who are you? Diba? Buraot mga kababayan. Ang yabang-yabang, takot pala. Duwag ka. No? Ngayon, meron pong isang senador. Isama na natin mga kababayan, mukhang bumabaliktad. Bumabaliktad nga ba o pinagaganda ang kanyang pangalan kasi nalalapit na ang 2025 national election. Ayan po. Si Bato. Anong sabi ni Bato? De La Rosa changes tune on Kiboloy. Harapin mo, kaso mo. Ala, lari ka. Ikaw, Bato. Alam ba to ni Digong? Nako, wala nang suporta sa'yo ang KOJC. Siguro nalaman ni Bato. Nanood siya nung video ni Mike Abe na sinasabi kasi ni Mike Abe. Mike Abe, salamat. Nanonood po ako palagi kay Mike Abe. Sabi kasi ni Mike Abe, hindi nga makapagpanalo ng congressman yan. Wala naman silang bilang yung KOJC. O bakit alam ni Mike Abe? Ang tagal niyang kasakasama si Kiboloy. Sino bang politiko na ipanalo nila? Baka nga pati mayor o barangay kapitan, di nila may panalo. Ibig sabihin, yung sinasabing 7 milyon, nasaan? Kaya siguro, napanood ni Bato, ay, baka tama nga naman si Mike Abe. Hindi rin ako matutulungan nitong KOJC. Ayan. Harapin mo, kaso mo. Saka, ito si Bato, pulis ito. No? Una sabi niya protektahan ko siya. Magbabodyguard siya. Ngayon binira siya. Ngayon mo, tina kayo, changes tune. Kasi po malapit-lapit na ang 25. Nasa second quarter of 2024 na tayo. Kaya kailangan magbago tayo ng tono. Ano ba dati? Mababang do do. Ngayon, do! Sintonado! Sintonado pa rin ba to? It won't change our mind. Dahil lang dyan sa state mo na nag-iisang harapin mo, kaso mo. Yan. Ito ang sabi niya. Wala naman tayong ma-advise kundi harapin niya yung kinakaharap niyang kaso and let the wheels of justice roll. Akala ko, the long arms of the law na naman. Mayroon tayong hustisya. Sana, harapin niya para matapos na yung gulo na yan. He has no choice. Meron nga Bato di ba sabi niya, ang choice niya, umiwas. Hindi daw magtago. Ito na naman siya. Ito na naman. Kiboloy should cooperate with authorities who are only implementing the law in hunting him down to serve out the arrest warrant. Sabi ni De La Rosa. You cannot evade the long arm. Tama na. Wala na yung S of the law. Hahanapin ka talaga.
Lalo na may standing warrant of arrest siya, oh. Kapag talagang hinahanap ka, liliit talaga ang mundo mo. So sana harapin na lang niya para maharap niya sa proper forum yung mga issues laban sa kanya. Correct naman si Bato. Ha? Tama naman. Oh, maganda yon. Pero ang tanong dyan, mamaya masisira siya sa mga vloggers, influencer ni Duterte. Sa mga followers ni Kibuloy. Ala, bakit ka ganyan? Kala namin kakampi ka namin. Hindi mo naman masisi si Bato. Kasi nga, di ba, committee siya ng public order sa Senado. Oh, at former PNP chief. Eh, syempre, alam niya ang batas. Kaya nga sabi niya, kung talagang hinahabol ka ng batas, may arrest warrant ka, liliit ang mundo mo. Eh, maliit na nga, lalo pang liliit. Ano sabi nila? Jutay. Sabi ng mga, okay na Kibuloy. Jutay. Ano ba yung jutay sa Ilocano? Mga Ilocano nga dyan, di ko po alam. Sa mga Pangasinense, yung malaki, balbalag. Eh, ano yung maliit? Nakalimutan ko. Di ba? Natatawa lang ako dito kay Bato eh. Hindi mo alam, minsan sala sa init, sala sa lamig itong si... Grabe. Ano pa ang sabi dyan ni De La Rosa? Tungkol naman daw yung sinasabi ng iba na baka tinatago yan ni Duterte, si Kibuloy. Oh. Sabi ni Bato, abogado yan? Rody Duterte ain't helping Kibuloy hide. Oh, sabi sa politiko. Oh, really? Maniwala naman ako sa'yo. Ganon din si Duterte. No? Iba ang sinasabi, pero iba ang ginagawa. Kaya, maski na abogado yan, hindi pa rin ako maniwala, mga kababayan. I don't believe this, guys. Ngayon, sa panahon ngayon, no? Ewan ko. Ha? Oh. Grabe, oh. Ito pa, sama na natin ito. Politiko ulit, latest eh. Barilin na lang ninyo ako. Kibuloy vows he won't be caught alive. Oy, kasama pala yan dun sa 30 minutes video, kaya hindi ko... Ang haba kasi, mga kababayan eh. No? Ahaba lang ang vlog natin. Ano sabi niya? Ako, kapag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Eh. Pagka ako'y binaril, pinatay. Pagka ako'y binaril, pinatay ninyo, buti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino. Dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo kaysa sa ako'y mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi ako papayag sa ganon. Ha? Sa tingin ninyo, gago ba naman tong Amerika? Diba? Malay, imposible naman ito si Kibuloy. No? Imposible yan na aatin ng hearing. Oh, representation. Ba gusto pang maging bayani ni Kibuloy? Aba, baka gawin kang bayani, national hero. Tulad nung namatay doon sa NAIA. Di ba sabihin eh, ganitong araw, Kibuloy Day. Ay! Ano yung scammer ginawang hero? Walang iya. Oy, wag yun namang ganyanin si Kibuloy. Irespeto nyo pa rin ang kanyang human rights. Maski na gago yan, no? Bulaan yan, irespeto nyo pa rin. Let justice prevail. No? Mahuhuli at mahuhuli din siya, mga kababayan. Huwag ka na kasing magtago. Kaya nga sabi ni Bato, yan, kakampi mo yan. Harapin mo ang kaso mo. Man enough. Ha? Face the music, sabi nga nung ibang mga media. Face the music. Ano bang alam mo ang sayaw, Kibuloy? Cha-cha. Kaya nga may kanta, di ba? Where are you now? Biglang sumigaw si Kibuloy. Hoy! Hindi ako nagtatago. Umiiwas lang ako. Kung magaling kang umiwas, Kibuloy, baka maiwasan mo rin yung mga bala-bala. Kung hindi man, garantiya mo sa amin, Kibuloy, i-garanti mo, mabubuhay kang muli in 3 days. Oy, i-garanti mo nga sa amin, Kibuloy. I-garanti mo. Diba? Since ikaw ang appointed son of God eh, walang iya oh. Natatawa na lang ako talaga dito kay Kibuloy. Isang napalaking bulaan talaga ang walang iya. No? O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? No? Pasensya na, hindi natin maisama yung buong audio. Kung gusto nyo po, kalat na po yan sa social media. Meron po sa X account ng SMNI News, nandun po yan nakapost. I-click nyo lang yung link
lalabas sa kanilang YouTube channel. Oh, nandun po yan. Doon ko po nakita, doon ko napanood. Nakaasar ako, puro extra rendition. Gino-glorify niya, no, gina-justify niya yung ginagawa niya daw na pag-iwas. Hindi siya nagtatago, umiiwas lang siya. At yun daw po, yung mga kaso niya, no, nahuli rin dun eh. Kung napakinggan nyo, may nagawa daw siyang kaso. O yun. No, pero gawa-gawa daw ng Amerika. Ang gulo. Stress na siya. Stress saka ano siya, may tawag diyan eh. Yung ano ba 'yun? Minsan nagpapatiwakal yung mga yan eh. No? May tawag pa eh. It starts with letter D, I forgot. No? Mahirap talaga nagbabakasyon, yung utak mo naka-vacation mode. Di ba, Aichang at Elora? O pati yan si Elora at Aichang, nakalimutan ko na. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.